May SIM registration na pero may text scam pa rin. Ang panibagong solusyong isinusulong laban sa mga scammer, limitahan ang SIM ng bawat user. Nasa frontline ng balita niya, si Jenny Dongon. Puno na ng scam text messages ang inbox ni Rose Ann. May text na nanalo siya ng promo o link ng larong pwede niya raw salihan. Nakakarindi na raw, kaya ang diskarte niya. Daming number. Tapos ngayon ginagawa ko, ini-spam ko na lang siya para doon na pumapasok. Pero nare-receive ko pa rin kasi. Sa isang araw, mahigit 20, 30. Di rin nalalayo riyan ang sitwasyon ng delivery rider na si Gemma Lorenzana. Malaki naman daw ang pagbabago noong nakapagparehistro siya ng SIM, pero meron pa ring text scams. Nung na-register ko na, mayroon pa rin nagte-text na pa isa-isa. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, nasa 118 million SIM cards na ang narehistro. Mas madami ito sa 115 milyong populasyon ng Pilipinas. Sa isang press briefing, aminado si DICT Secretary Ivan Uy na may mga nakakalusot pa rin text scams kahit maraming SIM na ang rehistrado. Kaya ang nakikitang solusyon ng ahensya, limitahan ang dami ng SIM na pwedeng iparehistro ng isang user. Other countries have implemented a limitation on the number of SIM cards that can be registered. So that's one option that we're looking at. Perhaps we can make distinctions between corporate accounts and individual accounts. Kung ipatutupad yan, maiiwasan ang nabiso sa Pogo Raid kamakailan sa Pasay, kung saan libo-libong rehistradong SIM card ang nakumpiska. Ang matindi pa, mahigit 1 bilyong piso ang laman ng e-wallet ng mga SIM card. Sa kabila niyan, nauna nang sinabi ng DICT na marami pa rin nagkalat na text scam. At ang malala pa, pati sa ibang platform, nanloloko na sila. Gaya sa email, Facebook, Viber at Telegram. Ang problema, tali ang kamay ng ating mga otoridad na matrace ang mga scammers sa mga platform na ito. Facebook, Google, they're all not located in the Philippines. Yes. So their apps, their systems are all outside the country. Yes. Kung nagkaroon ng ganon, within their app, we call this an in-app fraud. We, as an external agency, will have to write a request to the app owner for them to do something. Kaya naman nag-uusap na ang mga digital minister ng bawat bansa para solusyonan ito. Posible raw i-block nila ang mismong app kung pugad na ito ng mga scammer at hindi makontrol ng may-ari ng app. Makakatulong din daw sa DICT ang hinihingi nilang 300 million pesos na confidential fund para sa 2024. Gagamitin daw ito para habulin ng mga scammers sa pamamagitan ng intelligence at investigations. Kailangan daw tapatan ng gobyerno ang kakayahan ng mga scammer. Habang hindi pa aprobado, pwedeng i-report ang text scam sa 1326. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.